Sumainyo ang Panginoon kahapon. Yung regulasyon tungkol din sa mga tao. Ang tawag natin ng spiritual warfare. So tayo ay nakikipagdigma spiritually. Bahagi mo na huwag namin kalimutan. Kaya nga sa 4 na araw na pinahayag sa Evangelyo, nakita natin na binukso ng Diablo sa Jesus. Sa Jesus, sabi natin na sa binukso. Diyos siya. Huwag natin kalimutan na si Jesus ang ikalawang persona ng Diyos. Ang Diyos na naging tao. Kaya bahagi, sabi sa sinudari si Sino. So kahit bahagi natin pakikisama ni Jesus at paalala sa atin natin, tayo lahat ay aalamin ng demonyo. Bakit? Takot tayo. Baka akala natin, sabi nga, may kaisipan na hindi tayo alamin ng demonyo. Ay yun ang unang tagumpay ng demonyo. Bahagi yun. Kaya pinaalala sa atin natin na we will be constantly attacked. Simula pa ngayon sa Garden of Eden na ipinahayag sa atin sa unang pagbasa na inatake si Eva at si Adan sa paradiso. Bahagi yung ako. Kaya dito po ang hingin natin na kinakailangan natin makamdaman, makilala natin na tayo ay palaging aalakihin ng demonyo. Binahagi rin mo kahapon natin, mayroong dalawang pag-aatake ng demonyo. Unang yung ordinary para sa lahat. Yung isa ay extraordinary. Yung extraordinary, yung tinatawag natin obsession, repression, infestation, at yung possession. Pero yung ordinary, sa lahat yan. Ano yun? Yung tinatawag natin panunugso ng demonyo. Ano? Panunugso ng demonyo. Ordinary attacks yan. Bahagi yan. Lahat tayo ay tutugsuhin ng demonyo. Kaya, para natin mapaglabanan yan, sabi natin, kalimitan, pinapagin ko, anything that you cannot know, you cannot manage. Anything that you can, kaya hindi mo kayang makita, masukat, malaman, hindi mo pwede i-manage. Kapag hindi mo nakikita yung demonyo, ay paano mo nalabanan niya? Kaya dapat, manihan natin, at ano yung muna natin nakita? Sabi nga natin dito, ay yung pag-atake ng demonyo sa kalimitan sa kung saan tayo mahila. Pero sana malaman natin, ano ba ang kalimitan ng panunugso ng demonyo? Tinutugso ka na ba ng demonyo? Kung hindi mo na alam na ikay tinutugso ng demonyo, baka nakapagod ka na. Hindi ka na kailangan tugsuin kasi nakapagod ka na sa kasalanan. Pero bahagi yun, maliwanag natin, yung demonyo, napakagaling na, very deceptive. Maganda ko makita natin. Sabi mo hindi niya ipapakita sa iyo yung sama. Sa unang pagbasa, maganda ng technique ng demonyo kaya magdala, anong sabi niya? Totoo ba? Kung siya sa akin, totoo ba? Kung siya ang mga tinatanong ng mga kismosa sa kanyang bahay. Totoo ba? Totoo ba na kapag ginahin mo
mamamatay. So, bahagi yun, very receptive. Mapaglinlang. Bahagi yun. Kuminsan ang demonyo, magmumukang anghel, magmumukang banal. Sino naman kayo? Kuminsan yan yung magmumukang authentic, kaya kinakailangan, no? Higit natin makilala yung ating sarili para malaman natin na alip na yung panunungso ng demonyo. Hindi mo sapagkat sinasabi natin hindi tayo matutungso ng demonyo, hindi mo yun. Kahit nasa loob ka lang ng kwarto mo huwag kang lalabas. Sabi ko ano na, nakulo ng parang sana sa seminary ka lang ako. Sa loob ng seminary, hindi ka lumalabas. Less ang temptation. Tutugsuin ka bahagi yun. Kaya kinakailangan, yan naman din ang ating sarili. We are always in spiritual warfare. Ang kalimitan, bahagi mo ito, na sa exorcism, bahagi yun, na napag-aralan namin kalimitan, ang mga may sakit, physical, mental, psychological, buwan ng maguling ng kaguluhan. Kung minsan, mayroong spiritual component. Mayroong spiritual component. Hindi lamang physical, hindi lamang medical. Kalimitan, napakahalaga yung spiritual component. Bahagi yun. Kaya kanina natin na kailangan pa rin natin ng patuloy na pagkilala. Sapagkat baka hindi natin mamalayan, tayo ay tinutugso na ng demonyo. Bahagi yun. Isa na nga ulit ang isa na. Wala namang ginagawa. Nasa cellphone lang. Yun na nga. Ngayon, kahit nasa cellphone, pwede kang tuksoin ng demonyo. Pwede ka maging adik sa sugal. Kamot mo lang yung cellphone. Pwede kang maging adik sa pornografiya. Hawak mo lang yung cellphone. Maging aware tayo out. Sabi nga wala natin, napakasinungaling ng demonyo. Hindi ka mamamatay. Bahagi mo yung hindi ka mamamatay kapag kinain. Kaya bahagi mo lang ang tayo rin ay na-apektuhan ng pagkakasala ng Evangelyo. At yun yung pangalawa. Ano yun? Everything has a consequence. Lahat ng pagkakasala may epekto. May tama ka. No? Kasi pagkakala nila ay sabi ako minsan, ang problema ngayon ng mga magulang kapag nagkasala yung kanilang mga anak, sinisure nila. No? Kaya nilaitin niya ng mga bata na kapag wala ko nagkasala, may tagasang lang ako. Hindi yung tinuturuan yung bata. Kapag may ginawa kang masama, you will surely suffer the consequence. May epekto yan. Bahagi yan. Anong magmuli ng kasalanan? May epekto yan. May epekto yan sa iyo. May epekto yan kahit na kumisan sa susunod na henerasyon. Kaya, kung maaari, iwasan natin yung pagkakasala. Magkakataon na makita ko natin. Kaya nga sabi nga natin, yung epekto ng pagkakasala ni Evan ni Adan ay tayo. Tayo na panayang sa langit. Dapat tayo ay kasama ng Diyos sa langit. Pero yun yung unang kalimitang pinabang ito. Kaya tayo ay narito sa lupa. Bakit? Epekto ng pagkakasala ni Evan at ni Adan. Pero yun, kapag hindi namin naiintindihan na baka akala natin, pagkaman sabi nga natin, mayroong mercy ng Diyos, kakawaan tayo ng Diyos.
nagtutulungan tayo, pero may epekto pa rin yan. Kaya ano ang kinakailangan natin gawin? Labanan. Labanan ang panunukso ng demonyo. Bahagi yun. Pero sabi mo nga, paano natin malalabanan? Kinakailangan malaman natin na tayo tinutukso ng demonyo. Know your weaknesses and strength. Saan ka malakas, saan ka mahina, saan ka kalilitan tinutukso ng demonyo. Bahagi yun. Baka hindi pa natin namamalayan kung saan tayo tinutukso ng demonyo. At maging aware tayo. Bakit? Sabi na natin, hindi mo pwede sabihin ng tinukso ko ng demonyo. Hindi. Ang magiging bahagi ay nagpatukso ka ba sa demonyo? Kasi trabaho ng demonyo na talagang manukso. Walang question doon. Yun ay trabaho ng demonyo. Tuksuin ang tao. Pero ngayon, mayroon tayong kapangyarihan na labanan yung manunukso ng demonyo. May kapangyarihan kung tayo na magpatukso sa demonyo. So, bahagi ko yun. Kaya, kinakailangan, kasi concern natin yan eh. Nagkakanyaya lang yun. Pero kung bakit tayo napunta roon, bakit ginusto natin? Kaya, kung natusin ako, napakahalaga yung patuloy ng pag-aaral na makita natin, sabi nga natin, sa manunukso ng demonyo. Kasi, makita natin, may kapangyarihan ng bawat isa, no? Katulad ka na Jesus, anong sinabi na Jesus? Lumayas ka sa Satanas. Pwede pa ng palayasin sa Satanas. Yes. Pwede mong palayasin sa Satanas. Whatever attack, extraordinary man, ordinary attacks, pwede mong palayasin ng demonyo. Umalis ka. No? Umalis ka demonyo. Huwag mo akong tuksuin. Bahagi mo. Lumayas ka. At pumunta ka lumayas ka, may dapat may kalugtong sa pangalan na Jesus. Sa pangalan na Jesus. Huwag niyong kalimutan yung salita. Sa pangalan na Jesus. At pumunta ka saan? Kasi baka hindi mo sinabi kung saan siya pumunta. Baka pumunta yan sa biyanan mo. Baka yung biyanan mo naman ang ating hindi kaya yung kapit maayo. Lumayas ka na rin. Pumunta ka sa pangalan ng Diyos na Jesus. Pero bahagi yun, kailangan namin kalimutan. Kaya sa pagkakataon na tayo ay nagkasala, baka pag tayo ay may karapatan na tayo nagbigay ng permiso sa demonyo na manukso tayo. Pero kapag napaglabanan natin, tayo rin ang nagpahayag na huwag mo akong tuksuin. Hindi kasi pwede sasabihin na napadala lang ako ng agos. Nagpadala ka sa agos. Ikaw pa rin. Kaya, bahagi yun. Ngayon, pagkakataon na kung saan yung makita natin, sa sinana natin mula sa wika, pagkaroon ng demonyo, nagkasala tayo, sana magkaroon tayo ng kawabahan o ng magpalingkuhan. Kaya napakahalaga yung umpisa. Napakahalaga yung umpisa. Pagsisisi at pagtangkod sa kasalanan. At yun din, kaya paalala natin sa March 10, araw yun ng Martes, yun ang umpisa ng bayan natin. Sa bahagi yun na patuloy natin na ipinamamahin yung ating pagkilala at paglaban sa panunukso ng demonyo. At humiling tayo sa tulong
sa tulong ng mahal na Maria ng mga anghel, na tayo ay